ganyan ka na eh! Nagsisimula ka ng maging masungit sa akin kasi nga nahuhulog ka na sa kanya! Hindi totoo yan! Yun yung pakiramdam ko! Ilang beses ko na itong in-open up sa'yo pero eto na naman tayo eh! Nandito na naman tayo sa issue! Ano bang gusto mong gawin ko? Bakit pa ako yung tinatanong mo, David? Wala ka bang kusa? Mahal, tignan mo tong suot ng mga bridesmaid. Ang ganda palang tignan ng maroon, no? Talaga? Tingin nga. Oo nga, no. Kaso, hindi mo pa rin ako mapipilit. Gusto ko pa rin, color blue. Hindi bagay sa akin ang maroon. Okay. Sige, stick to the plan. Color blue. Mahal, wag mo munang isipin yung kasal-kasal na yan. Hindi pa nga tayo engaged eh. Ikaw kala mo hindi ko napapansin? Nitong mga nakaraang araw, sobrang cold mo sa akin. Mahal naman. Ang hilig mo talaga sa ganito, no? Yung maghanap lagi ng pag-aawayan. Okay naman tayo. 5 years na tayong magkarelasyon. Stable ang relationship natin. Payapa. Kaya siguro trip mong magkaroon tayo ng conflict, no? 5 years na tayo. Kaya kabisado na kita. Alam ko kapag cold ka o hindi. And itong mga nakaraan, hindi mo ko gaanong kinakausap. Wala ka rin mga plano kung kailan tayo magkikita. Tingnan mo nga, ako pa yung nag-effort na puntahan ka dito sa inyo. Mahal, please. Day off ko ngayon. Gusto ko mag-relax. Kahit ngayon lang, oh. Walang away, please. Ewan ko sa'yo. Tara na, mahal. Tapos na tong Sunday service. Sakto. Nagugutom na ako. Mahal. May plano kasi kaming mag-samgyup ng ka-worship team ko. Pasensya ka na, ha? Hindi mo ba ako pwedeng isama? Mahal naman. Hi, Kelsey! Uy, Ruth. Kumusta? Eto, okay lang. Ikaw, kamusta ka? Okay lang din. David, tara na, nakahanda na yung sasakyan. Okay, Ruth. Susunod na ako. Sure? Hintayin kita dun, ha? Oh, Mahal, bakit naman biglaan? Akala ko kakain tayo pagkatapos nito tapos may plano ka pa pala pero hindi mo man lang sinabi. Kelsey. Nasa loob tayo ng simbahan. Saka ano ba? Kakatapos lang ng service tapos naghahanap ka ng pag-aawayan. Sige na, mag-ingat ka pa uwi. Pero Una na ako. Please, Kelsey. Ayaw ko ng away. Tuwing weekends na nga lang tayo nagkakasama, ganyan ka na naman. Tinutoyo ka na naman. paano hindi ako totoyoin? Bakit sobrang nyo namang close ni Ruth? Kulang na lang yakapin yung isa't isa tapos kayo pang dalawin magkatabi sa upuan nung kumain kayo. Nagsiselos ka ba? Obvious ba? Malamang. Lagi kayong magkasama tuwing nagpa-practice kayo ng worship song. Tapos, kahit after church, kayo pa rin na magkasama? Asa na ako sa schedule mo, David? 5 taon na tayo, Kelsey. Wala ka pa rin tiwala sa akin. David, nakita mo naman kung gaano kaganda si Ruth, di ba? Walang-wala ako sa ganda nun. Tapos, idagdag mo pa yung iba nating ka-churchmate. Sinasabi na, bagay daw kayo. Bakit? Dahil anak kasi siya ng pastor, tapos ikaw, active sa church nyo? Kasi ako hindi naman talaga ako laking church. Kaya lang ako nandun kasi in-invite mo ako, di ba? Nung nakaraang linggo ang sabi mo, cold ako. Ngayon naman nakahanap ka na naman ng pag-aawayan. Ngayon dinami mo pa si Ruth na nananahimik. Eto, tignan mo tong cellphone ko. I-check mo kung may ginagawa ba akong masama. Akin na. Wow! Grabe, ano to? Bakit kayo palagi magkausap ni Ruth? At hindi lang chats, ha? Video call pa? Bakit? Ano pinag-uusapan nyo? Hindi ka ba marunong magbasa? Nakikita mo naman siguro kung ano yung pinag-uusapan namin, di ba? Responsibilidad mo ba na makinig sa mga rants niya sa buhay? David, baka nakakalimutan mo na ako ang girlfriend mo. Kaya naman pala bihira mo na lang akong tawagan kasi palagi pala kayo magkausap. Malinis ang konsensya ko, Kelsey. Wala kaming ginagawang masama. Kitang-kita mo naman siguro, di ba? Kaya naman pala ganun na lang kaklingi sa'yo si Ruth. Please lang. Alam mo kung anong klaseng tao si Ruth at ano ka ba? Huwag mo nga siyang pag-isipan ng masama. Bakit siya yung pinagtatanggol mo? Kasi hindi naman natin siya dapat pag-awayan. Anong hindi? David, problema to. Hindi ko gusto na yung boyfriend ko nakikipag-late night talks sa iba. At ito,
Ayoko nang basahin kasi ang sakit. Mas sweet ka pa kay Ruth kaysa sa akin? Umamin ka nga. Nagkakamabutihan na ba kayong dalawa, ha? Tumigil ka na, Kelsey. Ano to? Palakasan kay Lord? Kasi anak siya ng pastor, kaya pwedeng maagaw ka niya sa akin. Ganun ba? Ginagawa ko naman lahat, David Nag-church ako. Ano pa bang kulang? 5 taon na tayo, please naman. Huwag mo namang hayaan na may ibang babaeng mamagitan sa ating dalawa. Alam mo, sobrang OA mo. Pati si Lord, idadami mo pa talaga. Wala ngang nangyayari sa inyo sa physical, pero emotional cheating to, David. Maling-malito na kung umasta kayo, kung mag-usap kayo para kayong may relasyon. Hindi mo dapat hinahayaan na ganitong access nyo sa isa't isa. Alam mo lahat ng nangyayari sa buhay ni Ruth. At ikaw pa talagang nag-a-advise? Akala ko ba close sila ni Lord? Bakit hindi siya magbasa ng Bible? O kaya mag-pray? Kasi yun ang mas kailangan niya, hindi ikaw. Walang ginagawang masama si Ruth. Please, Kelsey. Please. Ayoko ng away. Ipinakita ko sa'yo yan dahil malinis ang konsensya ko. Gusto ko lang makinig. Alam mo, bahala ka na. Total, parang binabaliwala mo naman ako eh. Kelsey! Isa! Ayoko na ng away, ano ba? Kailangan ka pa palang hindi ka usapin para lang mag-effort ka eh. Mahal, ano ba? Tinatarayan mo na naman ako. Ano to? Bakit may pakulo kang date? Kasi guilty ka? Ano ba? Gusto kong mag-sorry sa'yo dahil nasaktan ko yung feelings mo. Sinabi ko kay Ruth lahat. And nag-sorry din siya. At hindi na daw niya uulitin yon. Dapat lang. Kasi kahit malinis yung intensyon niya, nasasaktan rin yung feelings ko, no? Okay, tama na. Hindi mo kailangan magalit kay Ruth, okay? Ruth na naman. Ruth. Ano ba? Puro na lang ba Ruth? Sorry na, okay? Let's start again. I'm sorry kung naging cold ako. Lalo na nung mga nakaraan. Sobra akong nakampante dahil nga 5 taon na yung relasyon natin. Mabuti naman at naisipan mong bumawi. Kasi mahal na mahal kita, Kelsey. At ayaw kong mawala ka sa buhay ko, okay? Jay. Gusto ko lang bawas-bawasan mo na yung pagsusungit mo sa akin. Kasi gusto ko yung at peace tayo laging dalawa. Pwede ba yon? Paano hindi init ang ulo ko? Nasa sayo din naman. O, tignan mo. Naka-beast mode ka na naman eh. Ito na yung order natin. Di ba favorite mo yung orange chicken saka fried enoki mushroom? Oo na. Galing mo talagang mang-uto, no? Sige na, kain na tayo ha. Promise ko sa'yo next week, kakain ulit tayo sa labas. Okay ba yon? Okay. Thank you dito, mahal I love you. Yun, sa wakas, nag-I love you ka rin sa akin. I love you, mahal. Ikaw lang babae sa puso ko, okay? Okay. Tara na. Mamaya na yung lambing, kumain na tayo. Bakit ba ayaw mo akong payagan na pumunta sa youth fellowship? Ayoko nga. Ako yung naka-assign na worship leader ng araw na yun. Sana naman maintindihan mo. Pwede ka naman sigurong humindi, David. Akala ko ba malinaw sa'yo kung gaano ko kamahal yung ministry ko? Hindi ka naman ganito dati Ano bang nangyayari? Pati ba yung paglilingkod ko, problema na rin natin? Huwag kang umasta dyan na parang yun yung issue natin ngayon. Si Ruth na naman. Sige nga. Ano na naman bang ginawa ko? Sigurado ka? Wala kang alam? Ano? Sabihin mo. Hindi yung gusto mo pa na nanguhula ako. Akala ko ba hindi na kayo close, ha? Bakit nandun ka sa birthday party niya sa bahay nila? Alam mo, maiintindihan ko pa sana kung pati ako invited Alam mo yun, respeto man lang sa akin kasi girlfriend mo ako, di ba? Kelsey, natural lang na imbitahan niya ako kasi magkasama kami sa worship team. Okay, sige! Pero bakit may kasamang effort? Bakit ka nagpa-deliver ng pizza? Akala ko ba may handa na siya? Bakit ka nagpapapizza, ha? Tapos ano pa? May regalo ka pa? Pati yun nililihim mo pa sa akin? Inilihim ko ba? Binubura ko ba lahat ng usapan namin? Alam mo naman lahat Please naman, David. Magsabi ka naman ng totoo. Umamin ka na sa akin na attracted ka kay Ruth. Sino ba namang hindi magkakagusto doon? Sige nga. Bakit ba apektado ka kay Ruth? Birthday niya nung nakaraan. Nagpaalam ako sa'yo. Pinayagan mo naman ako, di ba? Ano ba problema? Kasi pakiramdam ko, nag-cheat ka sa akin. Pero ang galing! Kasi wala akong maibigay na pruweba. Kasi para sa'yo,
Ang cheating is kapag may nangyari na sa inyong dalawa. Which is alam nating hindi mangyayari. Pero ito, emotional cheating to, David. At ito yung mas masakit. Hindi ko alam yung mga pinagsasasabi mo. Ang sakit. Kasi pakiramdam ko sobrang espesyal ni Ruth sa'yo na lagi siya yung tumatakbo sa isip mo. Tapos sobrang excited ka kapag may practice at may fellowship kasi magkasama kayo. Napag-usapan na natin to, Kelsey. Alam mo, sa tingin ko, hindi mawawala itong issue sa atin. Parati mo na lang idinadawit si Ruth. Kasi hindi mo lang kayang aminin eh. Kaya nga ganyan ka na eh. Nagsisimula ka ng maging masungit sa akin kasi nga nahuhulog ka na sa kanya. Hindi totoo yan. Yun yung pakiramdam ko. Ilang beses ko na itong in-open up sa'yo pero eto na naman tayo eh. Nandito na naman tayo sa issue. Ano bang gusto mong gawin ko? Bakit ba ako yung tinatanong mo, David? Wala ka bang kusa? Hindi mo ba alam talaga kung ano yung dapat mong gawin para maisalba tong relasyon natin? Apektado na ako, oh. Kinakain na ako ng selos at pag-aalala. Wala na akong security sa relasyon na to. Kelsey, makinig ka. Mahal kita. 5 taon na tayo. David naman, sobrang magkasalunghat yung sinasabi mo sa kinikilos mo. Mahal mo ko? Pero bakit sobrang caring mo kay Ruth? Kitang-kita ko sa mga mata mo yung saya sa tuwing kasama mo siya. Kaya nga siguro umaabot kayo ng late ng gabi magkausap lang eh. Kelsey, tapatin mo nga ako. Hindi mo na ba ako pinagkakatiwalaan? Paano ako magtitiwala sa'yo kung wala ka namang ginagawa para i-earn yung trust ko? Ginagawa ko naman yung best ko para sa'yo, Kelsey. Pero bakit lagi na lang? Paulit-ulit na lang tayong ganito na magtatalo. Mag-aaway. Ano ba? Tignan mo. Kapag sa akin puro away, misunderstanding. Pero pagdating kay Ruth, kahit puro rants lang naman yung alam niyang sabihin sa'yo, ready kang makinig. All ears ka. Pero sa akin, inis ka na. Paulit-ulit na lang. Ruth na naman! Ikaw ang may kasalanan nito, David. Dahil hinayaan mo na maging malapit kayo sa isa't isa. Imposibleng hindi kami maging magkaibigan, Kelsey. Churchmate ko siya. Ano ba? Uulitin ko na naman. Na magtiwala ka lang. Yun lang. Please. Pues, huwag kang pumunta sa fellowship. Umalis na lang tayo sa susunod na Sabado. Kelsey, alam mong hindi ko ipagpapalit yan. Talaga? Kahit yun lang yung unang beses ka nga absent? Kelsey, please lang. Babawi ako sa'yo. Kung pwedeng ligawan kita ulit, sige. Liligawan kita. Makuha ko lang ulit yung tiwala mo. Pero, please, huwag mong idama yung ministry ko. Sige. Mukhang wala naman na ako magagawa eh. My ministry is my top priority, Kelsey. Pero hindi ibig sabihin nun ay hindi na kita mahal. Please, patawarin mo na ako. Babawi ako sa'yo, okay? Sumama ka sa fellowship, ha? At pagkatapos nun, promise, magdi-dinner tayo, okay ba? Pag-iisipan ko. Kelsey, please. Sige na. Uuwi na ako. Mag-iingat ka, ha? Mahal na mahal kita. Dear love, gustong-gusto kong patawarin ang boyfriend ko. At kalimutan ang lahat. Pero nasasaktan ako sa tuwing nakikita ko silang dalawa ni Ruth na magkasamang kumakanta sa simbahan, magkasama sa ministry, at close sa isa't isa. Pakiramdam ko talaga na emotional cheating ang nangyayari. Ako yung girlfriend, pero tingin ko na gusto niya si Ruth. Kinakain na ako ng selos at insecurity dahil kahit sinabi niyang iiwas na siya, ay nakikita ko pa rin sila na nagtatawanan. Minsan naghahampasan. Iba yung closeness nilang dalawa. Valid naman siguro itong nararamdaman ko, no? Kaso, nakikita ko rin ang effort ni David sa akin. At ayoko rin namang masayang yung tagal ng pinagsamahan namin. Paano ba ako makakalimot? At paano ko ba maiiwasan na magselos at ibigay muli ang tiwala ko? O dapat lang na itigil ko to. Kasi mukhang ako lang atang sagabal sa love story ni David at ni Ruth.
Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Magandang morning! It's our kwentuhan sa ating Facebook page. Ayan, sa Love Radio Palawan at sa Mama Morena. And also live tayo on air sa 98.3 Love Radio Palawan. Celos, 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 celos. At yan, ang ating kwento ngayong Feel Good Friday. Grabe Friday na. Yes, ang saya-saya. Ayan, kwento ni Kelsey at ni David with special participation of Ruth. May mga ganong special participation na talaga tayo, na itong si David ay isang church boy. Ay, apakabait, apakalahat. Charot. And of course, si Chelsea naman. Kelsey, tama? Oo, tama. Charot. Kelsey naman ay ang girlfriend ni David. Tama ba yung mga character ko? O tama naman tayo. Hindi nakikinig sa drama. Hindi. And of course, si Ruth naman ay ang ka-churchmate ni David. Na I would say na close sila. At sa pagiging close nila, ito na yung punto na sobrang nagseselos itong girlfriend ni David na si Kelsey. Ay, grabe naman. Walang ebidensya pero grabe nagseselos. Charot. Ay, nako. Ganito na. Pati ba naman to, pagseselos, ito talaga yung initial reaction ko actually nung narinig ko siya. Nasabi kasi merong emotional cheating. Meron na palang ganun na tanda na, hindi mo alam yung mga ganun. Diba? Para, anyway, mamaya, sige, chika natin yan. Pero, yun na nga, sa sobrang pagsiselos nito ni Kelsey kay David, parang pinaghihinalaan lahat ng mga ginagawa nila ni Ruth, ni David at ni Ruth na sa sobrang closeness, magka-message, laging present sa lahat ng okasyon, niregaluhan pa, ganyan. Pero wala silang label. Close lang daw sila. Ang sabi ni David yon. Sa girl, iba. Kay Ruth, baka mamaya iba na pala ang meaning. Oo, kumakabit na siya. Oo, charot. At syempre, dahil nga doon, napapansin na nga ito ni Kelsey na sobrang feeling niya, iba na siya. 'Di ba? Iba na yung closeness na yun, na tipong konti na lang, pwede na mo nang lagyan ng label yung girlfriend, boyfriend na sila, hindi ba? Considering na 5 years na sila, pero bakit ganito si girl? Charot. Hindi. Nawala na.
Anyway, eto nga, ang initial reaction ko dito nung napakinggan ko siya, bakit magsiselos? Wala namang ebidensya itong nakuha, 'di ba? So iniisip ko, bawal na bang maging close sa ibang tao? So kailangan anti-social ka na sa maraming tao ngayon? Pag meron kang karelasyon, ganun ba dapat 'yun? So dapat kapag nagjowa ka, meron ka ng tapa-oo. Alam niyo 'yun? Hindi, no? Charot. Yung sa kabayo, diba? Yung tipong may harang na yung dalawang mata mo, tapos ang focus mo na lang dun sa karelasyon mo. So, bawal na ba akong makipagkaibigan sa iba? Bawal na bang maging close? Ano ba dapat yung level ng closest kapag kaibigan, katrabaho, ganyan? Paano ba nagkakaroon ng meaning yung mga bagay-bagay? Kasi kaya nagkakaroon ng mga meaning yan dahil sa chismosa eh. Charot. Hindi, diba? So, ganun yung una kong reaction dito. Pero yung pala, to be fair, meron din pala tayo ngayon na tinatawag na emotional cheating, emotional cheating, ganyan, diba? Yung tipong kahit na wala kang ebidensya, hindi mo pa nakikita sila na magkasama sa isang kwarto at may ginagawang kung ano-ano, hindi, siya, kahit walang ganun, still, emotional cheating daw yun. Abay, grabe, pati ba naman yun, meron ng ganun? Parang dati wala namang ganun. Pero yun daw yung yung eksena. So dahil nga ganon, so etong si girl sobrang selos na. Ibang level na yung selos, 'di ba? So ano ba dapat gawin? I-minimize ganyan yung eksena dun sa ka-churchmate o kailangan na layuan na ng tuluyan, 'di ba? Pero kasi magkikita pa rin naman sila, 'di ba? So, yun, okay, to be fair, sa mga nakakaranas ng emotional cheating, I don't think na, feeling ko wag kayo masyadong overthinker. Charot. Minsan kasi feeling ko nag-overthink lang kayo kung bakit kayo nagselos na selos. Pag well, iba-iba pala tayo kung paano yung pakiramdam kasi. Kasi ako, nung mga dating ganyang karelasyon, hindi ako mahilig magselos. Hindi ibig sabihin na wala akong pakialam sa jowa ko. I just feel and I know that I trust my partner, ganon. So feeling ko dapat mag-trust na lang dito si girl. Ganon! Charot. Ay nako, napasarap na naman ang ating kwentuhan. Pero sige, tuloy natin sa ating Facebook page, sa Love Radio Palawan at sa Mama Morana. And of course, tuloy-tuloy pa rin tayo sa radio hanggang mamayang katanghalian sa 98.3 Love Radio Palawan. Muli ako nag-iisang Mama Harot na pwede mong mamahalin ng sagaran. O kuya, dyan ka lang ha. Commercial break muna tayo sa radyo. Pero kung gusto mong ituloy ang kwentuhan natin, abay tara na, go ka na sa Facebook page natin. Ha? Shout out pala ha. Last na, bago matapos at tuloy na kong putulin. Shout out kay Jason Villesa. Ganyan. Ayun, grabe, no? Ayun na nga. To be fair, sige, baka nga may mga ganong bagay na talaga sa mundo ngayon na emotional. Tama ba ako? Wait nga lang. Yan, emotional cheating. Oo, ganun. So, sa kanina nasabi ko ata yung definition ng emotional cheating yung ibang level yung closeness ninyo, yung kulang na lang talaga yung level, 'di ba? Tapos mas updated pa siya kaysa dun sa girlfriend. Consider na ba na cheating yun? Kung ano naman, I mean, kasama mo pa rin naman girlfriend mo, for sure,
ina-update ka rin naman niya. Baka nga lang siguro nakukulangan si girl sa si boy sa pag-update kay girl. So kailangan ba minuto nag-a-update? Totoo ba? Naku hindi pwede sa akin yun. May sarili naman akong buhay, no? Kung talagang you trust us, we trust our relationship. Let's trust each other. Ganun dapat yun. Ay nako. Anyway, so ganun siya. So pero ayokong ayokong isang tabi. Kung talagang feeling niya, ganun talaga yung nangyayari at na hindi niya na rin kaya, feeling ko kailangan hiwalayan niya na lang. Yung guy, ganun. Pero kasi unfair naman yun sa guy kung wala naman din ginagawa, diba? Feeling ko yung, emotional cheating, it's antisocial siya. Antisocial. Oo. Feeling ko sa relasyon, pwede ka naman siguro maging close sa ibang tao. Pero of course, kung may karelasyon ka, merong naman din kahit pa paanong limitation. Hindi ba? Siguro ganun, na dapat may konting limitasyon. So tama rin naman na hindi kayo magjowa para mag-updatean from time to time, hindi ba? Kung natural nga na magkaibigan at close, 'di ba? Hindi naman usually ganun ka sobrang nag-uusap, ganun. Sige nga, ilan sa mga ka-Facebook Facebook friends ninyo na nag-update ka everyday. Hindi naman, 'di ba? Sa libo-libo mong friendships sa Facebook page, ina-update mo, uy, naano na ako, ganyan, ineme. Unless meron kang channel. Charot. 'Di ba? Hindi, pero ganon. So, yun. It's also the same thing sa mga office, diba? Minsan, pag nagiging close kasi, diba? Ganyan din sa mga, mas malalayan sa office. Kapag, kunwari, ka-close mo yung isang tao, tapos nakita lang kayo magsabay magkain, ganyan. Parang, kakaiba na yung tingin ng ibang tao dyan. 'Di ba? Pwede bang nagsabay lang talaga sila? Hindi kasi baka walang ka-lunch, ganun. 'Di ba? But anyway, grabe, ang dami ng mga bagong terms tayong natututunan, 'di ba? As a millennial, ganyan. Yung mga bagong terms na these are new for me sa akin bago lang to. Hindi ko na alam yung mga ganyang eksena pala meron na rin palang tawag, 'di ba? So kasi kung ako yan, mag-imbestiga muna ako. Pag nag-imbestiga ako, pagkatapos ng mag-imbestiga, kukuha ko ng pruweba kung totoo ba siya. At kapag totoo na siya, yun na, titigilan ko na. Pero hindi ako para dakdakan lagi yung partner ko, 'di ba? I will do a silent battle. Ganon sa relasyon. Yung tipong hindi mo mararamdaman yung next move ko. You think na okay tayo, pero ipapa-feel ko na okay tayo, but do not ever dare me. Because I'm doing something behind to investigate. Taray, Ay, nako. Ay, salamat sa inyong pagtutok, mga kabisyo, sa ating kwento ng Dear Love ngayong Feel Good Friday. Ayan, Friday na. At I think ang pinakamasarap pag Friday magsimula ng mag-relax, ganyan. Pero kung nasa opisina ka at marami ka pang ginagawa, abay, wag kang mag-relax. Tapusin mo yan para nang sa ganun, wala ka nang isipin on the weekend. At talagang yung weekend mo is bonggang-bongga. Hindi ba? Ganun. Pero kung may trabaho ka weekend, well, ang sipag mo. Congratulations! Yun lang. Anyway, maraming salamat, kabisyo. Magkita-kita po ulit tayo sa panibagong kwento ng Dear Love sa Lunes sa panibagong storya at kwento.
ng Dear Love. Muli, ako ang nag-iisang mamaharot na pwede mong mamahalin ng sagad-sagaran. Mama Morena. Kailan pa bang basic?